Kahit sinabing napalibutan na nila ang Pokrovsk at hindi na maiiwasan ang pagbagsak ng lungsod, patuloy pa ring nakikibaka ang mga puwersa ng Russia. Nagpapataw ng matinding kaswalti ang mga tagapagtanggol ng Ukraine sa mga tropang Ruso. Ang Krovsk ay isang kuta. Sa ngayon, nananatili pa ring matatag ang kutang iyon at maaring magtagal pa ito ng kaunti. Salamat sa isang mahalagang pagbabago sa paraan ng depensa ng Ukraine sa lungsod. Ginawang madugong labanan ng Ukraine ang Pokrovsk para sa mga Ruso, na nagdulot ng malaking pagkalugi matapos ipadala ang kanilang elite drone units. Nagsimula ito nang bumisita si Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine sa frontline ng Pokrovsk noong 1 Nobyembre. Alam na ni Zelensky ang panganib na kinahaharap ng lungsod, kaya ang kanyang mga pagbisita ay nagsilbing dalawang layunin: ang itaas ang morale ng mga tagapagtanggol ng lungsod at bigyan siya, at ang kanyang mga nakatataas na opisyal ng balita mula mismo sa labanan. Sa Pokrovsk, unang pagbisita ay naganap bandang Nobyembre 4 ayon sa British Broadcasting Corporation. May mga litratong ipinost ngunit kakaunti lang ang detalye tungkol sa pagbisita, maliban sa pahayag ni Ukrainian Army Commander-in-Chief Oleksandr Syrsky na hindi totoo ang sabi ng Russia na napalibutan na nila ang Pokrovsk. Tiyak na nakita ni Zelensky na kailangan niyang bumalik sa labanan sa Pokrovsk. Muling nagtungo roon ang Pangulo ng Ukraine noong Nobyembre 11. Ang pagbisitang iyon ay kasunod ng ilang pahayag ng Ministry ng Depensa ng Rusya tungkol sa mga nagawa ng kanilang mga puwersa sa lungsod. Ayon sa Deutsche Welle, sinabi ng Rusya na nilinis nila ang 35 gusali sa bayan. Malinaw ang mensahe mula sa Rusya. Pokrovsk, malapit nang bumagsak. Ayon sa Ukraine, nagpadala sila ng mas maraming special forces, armas, at kagamitan sa mahahalagang bahagi ng lungsod. Handa ka na ba sa labanan? Sabi ng Deutsche Welle noon. Hindi malinaw kung alin sa mga pahayag ang totoo. Malalaman agad natin na tinupad ng Ukraine ang sinabi nila sa pagkakataong ito. Naglabas ng pahayag si Zelensky matapos bisitahin ang Pokrovsk. Mas angkop sigurong tawaging babala ito. Bansa natin ito, silangan natin, at gagawin natin ang lahat para manatiling Ukrainian ito, ayon kay Zelensky. At habang napakapubliko ng pahayag na ito, ang presidente ng Ukraine at ang kanyang mataas na pamunuan ay gumagawa ng mga lihim na hakbang sa likod ng mga eksena sa Pokrovsk na magdudulot ng matinding pagdanak ng dugo sa mga Ruso. Ibinunyag ng Euromaidan Press ang mga detalye sa isang ulat mula sa frontline noong Nobyembre 18 na binanggit na ginugol ni Zelensky ang karamihan ng oras niya sa Pokrovsk. Bumisita sa opisina ng mga ibon ng Magyar. Pinalawak bilang isang buong brigada sa pagtatapos ng 2,000 at 24 ang mga ibon ng Magyar ay kabilang sa mga elite na espesyalista ng Ukraine sa larangan ng drone warfare, electronic intelligence, at malalim na reconnaissance, ayon kay Militani. Bago maging brigada, nakilala ang mga ibon ng Magyar sa pagpigil ng linya sa labanan ng Bakhmut sa loob ng 110 araw at umalis lang ng utusang umatras. Sa loob ng 100 araw nagdulot ang mga ibon ng matinding kaswalti sa mga sundalong Russian sa isa sa pinakamadugong labanan ng digmaan. Kahit natalo at umalis ang mga ibon ng Magyar sa Bakhmut noong Marso 2023, lalo silang tumibay sa loob ng sumunod na 2 taon at kalahati. Ito ang brigadang umagaw ng pansin ni Zelensky sa huling pagbisita niya sa Pokrovsk noong Nobyembre. Nakipag-usap din siya sa iba. Ginawang pansamantalang punong himpilan ng elite drone operators ng Ukraine ang base ng Magyar at nagtulungan sina Zelensky at Syrsky sa pagbuo ng mahusay na koponan. Kasama ng Birds of Magyar ang 25th Airborne ng Ukraine, 5th Rapid Response, at ang kinatatakutang isa, Azov Corps. Sabi ni Noah, tinalakay ng lahat ng unit ang kanilang pangangailangan sa depensa. Kasama si Zelensky. Nakinig ang Pangulo ng Ukraine at inintindi lahat. Pagkatapos tiyakin ang pangangailangan ng mga unit, inihanda niya ang lahat para sa kanila sa pamamagitan ng mabagsik na utos. Parehong sina Zelensky at Commander-in-Chief Syrsky ang nagbigay ng parehong direktiba. Tapusin ang mga Ruso sa Pokrovsk. At ang sumunod ay nagpapatunay na malinaw na naunawaan ang utos. Ayon sa Euromaidan Press, nagkaroon ng madugong labanan na maraming puwersa ng Russia ang napatay sa Pokrovsk. Pinangunahan ng mga ibon ni Magyar ang matinding pagsalakay sa Russia. Ipinadala sa timog na perimeter. Tiwala si Zelensky na kaya ng brigadang ito magdulot ng malaking pinsala sa puwersa ng Russia. Napatunayan nilang magaling noong Oktubre. Dahil ang isang brigadang ito ay nakatumba ng halos 8,000 tropang Ruso sa paligid ng Pokrovsk noong Oktubre lang, gamit ang mga drone na nagpasikat sa kanila sa Ukraine at nagpasama ng pangalan sa Russia. Dahil sa nagawa nilang iyon, binigyan ng utos ang Magyar Birds
na magpatrolya sa timog ng Pokrovsk habang binabantayan ang anumang pagtatangka ng mga Ruso na magpadala ng karagdagang puwersa sa loob ng Pokrovsk. Ayon sa Australian Broadcasting Corporation News ng Australia, noong Nobyembre, 17 may 300 sundalong Russian sa loob ng Pokrovsk mula sa direksyong iyon. Gayunpaman, hindi pumasok ang mga sundalong iyon sa Pokrovsk bilang bahagi ng malalaking mekanisadong pag-atake, katulad ng nakita ng Ukraine sa Bakhmut at iba pang lugar noong digmaan. Ang mga sundalo ng Russia ay palihim na pumapasok. Dahan-dahang dumadaan ang maliliit na unit sa depensa ng Ukraine. Kaya nakakapasok at nakakapagtatag sila ng posisyon sa loob ng Pokrovsk, kahit mahina ang depensa. Ayon sa Euromaidan Press, ipinapakita ito ng mga video mula sa Pokrovsk. Madalas nang mag-isa gumalaw ang mga sumasalakay gamit ang lungsod para magtago sa mga mangangaso ng Ukraine. May lohika sa ganitong uri ng galaw. Ang isang sundalong kumikilos mag-isa ay maaaring makita bilang hindi gaanong banta kumpara sa ilan na magkakasama sa isang grupo. Inaasahan ng Russia na makapasok pa ang kanilang sundalo sa Pokrovsk kahit makita sila ng Ukraine dahil maaring ayaw ng Ukraine na magsayang ng drone para lang sa isang sundalo. Lalo na kung may mas malalaking target na dapat unahin. Ipinadala ang mga ibon ni Magyar sa timog ng Pokrovsk upang wasakin ang mga ilusyon ng mga Ruso. At sinusunod nila ang kanilang mga utos ng eksakto. Bawat sundalong Ruso ay kailangang alisin. Ayon sa Euromaidan Press, sinusubaybayan at sinisira na ng mga ibon ni Magyar ang bawat sundalo gamit ang anumang drone na kailangan. Walang saysay kahit makahanap ng bunker ang sundalong iyon. Pagkatuklas sa kanila, sunod-sunod dumating ang mga drone ni Magyar hanggang mapatay ang sundalong Ruso. Nobyembre 11 iniulat ng SensorNet ang bagong paraan laban sa mga infiltrator ng Pokrovsk, Russia. Gamit ang isang halimbawa na perpektong nagpapakita ng ginagawa ngayon ng mga ibon ni Magyar. Naglathala ito ng isang 87 segundong video na may mga bahagi na hindi maaaring ibahagi sa channel na ito, na eksaktong nagpapakita ng ginagawa ng mga ibon ni Magyar. Nagsisimula ang video sa sundalong Ruso na nagmamartsa sa kagubatan malapit sa Pokrovsk na posibleng minamanmanan ng drone ng Ukranya. Natagpuan ng sundalo ang tila mga wasak na labi ng naunang nasirang kagamitang Ruso. Maaaring iniisip ng sundalo na ito ang perpektong lugar para magtago. Hindi niya alam na binabantayan na siya ng mga ibon ni Magyar. Ipinakita ng video ang ginawa ng mga drone operator pagkatapos. Sunod-sunod na drone ang umatake sa taguan ng sundalong Ruso. At isa rito ang nakakita at tinutukan siya. Hindi na namin maipapakita ang nangyari matapos nito. Siguradong matagumpay ang pag-atake ni Magyar at may napatumba siyang sundalong Ruso. Hindi inasahan ng Russia ito. Hindi naligtas ang mga nag-iisang operator nila dahil mas kaunti ang banta nila kaysa sa sundalo ng mas malalaking unit. Ang mga ibon ni Magyar ay nangangaso at tinatanggal ang sinumang sundalong Ruso na makita nila. Nakitang-kita sa mga resulta. Matapos mapatumba ang 8,000 Ruso noong Oktubre, patuloy na nadaragdagan ang mga ibon ni Magyar ayon sa Euromaidan Press. Sa isang video, makikita ang 39 na sundalong Ruso, 6 na motorsiklo at isa quad bike na nawasak. Ayon sa ulat, hinahabol araw-gabi ang mga sumasalakay. At kahit ang nagtatagong sundalo sa guho o garahe ay natutuklasan at na-neutralize. Nagpadala ng mensahe ang Ukraine sa Russia gamit ang mga ibon ni Magyar sa katimugang Pokrovsk. Hindi ito ligtas. Ginawang kill zone ng mga ibon ni Magyar ang buong lungsod. Tinatarget ang kahit anong gumagalaw. Walang silbi ang pagtatago. Sobrang bilis, tumpak, at dami ng drone ni Magyar. Panibagong kill zone ang nabuo. Ayon sa politiko noong Nobyembre, 18 ang mga rehiyong maraming drone ay mahalaga sa depensa ng Ukraine laban sa Russia sa Pokrovsk at sa iba pang lugar. Ayon sa outlet, napalitan na ng mga kill zone na puno ng drone ang istilong trench warfare ng unang digmaang pandaigdig sa digmaan sa Ukraine, kaya mas pabago-bago ang mga linya sa harapan ngayon. Pinapahirap ng mga zone ang pagsubaybay ng pag-usad, lalo na sa estratehiya ng Russia. Tulad ng nakita natin sa video ng SensorNet, madalas na nakakagawa ng pag-usad ang mga sundalong Ruso kapag nagawa nilang umiwas sa paningin ng mga drone ng Ukraine. Gayunpaman, hindi ito tunay na pag-usad dahil kadalasan ay natutuklasan at napapatay rin ang mga sundalong ito. Maraming drone ang nagpapatrolya sa mga kill zone ng Ukraine kaya ito nangyayari. Sabi ng politika, puno na ng mga drone ang kalangitan sa mga larangan ng labanan. May mga may dalang kamera at thermal detector, habang ang iba ay may bomba at baril.
May ilan na nakahiga sa tabi ng daan at kalsada, nagigising lang kapag nadaanan ng sundalo o sasakyan. Umaabot na ngayon ng 20 kilometro, 12 milya, ang mga kill zone mula sa wasak na linya ng harapan. Nagdadala ito ng maraming problema sa mga sumasalakay sa Rusya. Halimbawa, bihira maligtas ang sundalong Ruso na nasugatan ng drone ng Ukraine. Paano sila maililigtas? Alam ng puwersang Ruso, nababantayan pa rin ng drone operators ng Ukraine ang nasugatang sundalo. Naghihintay lang sila ng Rusong magtatangkang iligtas ang kasama. Kapag ginawa iyon, may isa na namang sundalong Ruso na mawawala. Namamatay ang mga puwersa ng Rusya dahil sa mga sugat na sanay na ligtasan nila. Ang mga sunang ito ang sanhi kung bakit halos 100 sundalong Ruso ang namamatay araw-araw sa Pokrovsk. Bagong paraan na ito ng pakikidigma, ang paglikha ng mga lugar na pinamumugaran ng mga drone na may kalupitan ng Rusya mula nang simulan ni Putin ang pananakop sa Ukraine. Bumabalik ito sa mga puwersang Ruso. Walang awa sa kill zone na ginawa ng Ukraine. Ang mga ibon ni Majar, ang ideal na drone operator para sa trabahong walang awa na iniutos ni Zelensky at Syrskyi sa timog ng Pokrovsk. Hindi lang sila ang drone operator sa lungsod. Samantala, pinupuno ng mga drone ni Madyar ang timog ng Pokrovsk. Ang pangunahing direktorat ng intelihensya ng Ukraine o pangunahing direktorat ng intelihensya ng Ukraine ay nagpadala ng sarili nilang mga elite na piloto ng drone upang dalhin ang laban sa Russia. Habang lumilikha ng matinding kill zone ang mga ibon ni Madyar sa timog Pokrovsk, itinututok ng pangunahing direktorat ng intelihensya ng Ukraine operatiba ang pansin sa lungsod. Hinahanap ng pangunahing direktorat ng intelihensya ng Ukraine ang mga hiwa-hiwalay na grupo ng mga sundalong Ruso na nakapasok na sa Pokrovsk. Nagbago ang balanse ng labanan nang sumali ang pangunahing direktorat ng intelihensya ng Ukraine ayon sa Euromaidan Press. Alam naming tiyak na ang madalas na lihim na pangunahing direktorat ng intelihensya ng Ukraine ay kumikilos sa Pokrovsk. Noong Nobyembre, kinumpirma ni Syrskyi sa United 24 Media ang pagpasok ng Elite Special Operations Unit at kanilang drone pilots. Sinabi ni Syrskyi na aktibo ang airborne forces ng pangunahing direktorat ng intelihensya ng Ukraine at may isinasagawang komplikadong operasyon upang alisin at itaboy palabas ang mga puwersang Ruso mula sa lungsod. May ilang detalye ang Euromaidan Press tungkol sa posibleng laman ng operasyong iyon. Parang binigyan din ang pangunahing direktorat ng intelihensya ng Ukraine ng utos na hanapin at wasakin ang kalaban. Tulad ng Majar Birds na nakatutok lang sa mga sundalong Ruso na gumagamit ng siraang gusali sa Pokrovsk bilang taguan. Paboritong sandata ng mga drone operator ng pangunahing direktorat ng intelihensya ng Ukraine ang first-person view drones na may fiber optics. Kaya nalalampasan nila ang electronic warfare countermeasures ng Russia. Nakakabit sa manipis na mga kable na madalas umaabot ng ilang milya, ang ganitong uri ng mga drone ay kayang maghatid ng real-time at high-definition na mga video ng kanilang nakikita sa labanan. Dahil sa mga nakakabit na kable, kaya lumipad ang mga drone na ito anumang panahon at hindi madaling maapektuhan ng jamming o ibang countermeasures. Nakakamatay ang first-person view fiber optic drone. Ang mga grupong ito, kapag ginamit laban sa mga sundalong Ruso sa Pokrovsk bilang bahagi ng kampanyang eliminasyon, ay nagdudulot ng pagkawasak na di pa naranasan ng Russia. Nagkwento ang isang buwang datos ng pangunahing direktorat ng intelihensya ng Ukraine na pabagsak ng espesyal na puwersa ng Ukraine ang 1,500 sundalong Ruso sa Pokrovsk at mga kalapit na lugar. Bukod sa pagsira ng mga kagamitang ipinadala ng Russia para sa pag-atake sa Pokrovsk, karamihan dito ay gamit ang first-person view fiber optic drones. Sinira ng pangunahing direktorat ng intelihensya ng Ukraine ang 18 electronic warfare at air defense assets, 39 artillery, 20 tangke, 62 armored vehicles, at mahigit 500 iba pang sasakyan gaya ng supply truck, motorsiklo at kotse ng Russia. Ayon sa Euromaidan Press, ilang imbakan ng bala at gasolina ang tinamaan ng eksaktong atake ng pangunahing direktorat ng intelihensya ng Ukraine. Impresibo ang mga numerong ito, lalo na kung iisipin na hindi naman malalaking mekanisadong pag-atake ang ginagawa ng Russia sa Pokrovsk. Nagpapadala sila ng sumisingit at madalas kokonti lang ang mga armored vehicle na ipinapadala. Nagbigay ng karagdagang detalye si World Health Organization sa isang kamakailang video tungkol sa kung paano nauubusan ng tangke ang Russia. Walang magagawa si Putin para pigilan ito. At maiintindihan mo kung bakit kapag napanood mo ang video,
Ayon sa pangunahing direktorat ng intelihensiya ng Ukraine, kada subok ng Russia magpadala ng tangke o armor, agad itong natutumba. Bago pa man ito magkaroon ng anumang tunay na epekto sa labanan sa Pokrovsk. Tuwang-tuwa si Zelensky sa mga nagawa ng mga drone operator ng Ukraine sa Pokrovsk. Ayon sa Euromaidan Press, bumalik ang Pangulo ng Ukraine sa lugar ng labanan para batiin ang Major Birds ng Ukraine, pangunahing direktorat ng intelihensya ng Ukraine, mga piloto ng drone at elite na unit, namigay ng parangal at nag-usap tungkol sa mga susunod na hakbang. Ayon kay Zelensky, walang malaking pag-usad ang Russia sa Pokrovsk nitong huling mga araw ng Nobyembre, kahit lumakas pa ang kanilang pag-atake. Sinabi ni Medusa noong Nobyembre 19 sa battlefield update na hindi pa rin napapalibutan ng Russia ang Pokrovsk kahit na matagal na nilang inangkin ito. Kontrolado pa rin ng Ukraine ang Roshina, na nagbibigay daan sa kanila na harangin ang anumang tangkang pagpasok ng mga puwersa ng Russia sa Pokrovsk mula sa kaluran. Hawak ng Ukraine ang mga pangunahing pasukan at kalsadang nag-uugnay sa Pokrovsk at Dnipro. Idinagdag ng Medusa na matatag ang depensa ng Ukraine sa Pokrovsk, ngunit hindi ibig sabihin nito na ligtas na ang lungsod mula sa nagwawalang puwersa ng Russia. Binigyang diin mismo ni Zelensky ang katotohanan ito ayon sa Euromaidan Press. Itinuro ng Pangulo ng Ukraine na isang katlo ng lahat ng sagupaan sa harapan ng digmaan ngayon ay nagaganap sa loob o paligid ng Pokrovsk. Pinaigting din ng Russia ang paggamit nito ng glide bomb, kung saan halos kalahati ng mga mapanganib na aerial munition na ito ay nakatuon sa Pokrovsk. Noong unang bahagi ng Nobyembre, halos 100 pag-atake ng Russia ang naitala sa isang araw. Karamihan ay araw-araw sa Pokrovsk. 2 beses lang nalampasan ang bilang na ito. Sa 2025, matindi pa rin ang pambobomba sa Pokrovsk. Nangakong ipagtatanggol ng Ukraine ang lungsod hanggat kaya, ayon sa Kiev Independent. Ayon kay Siersky, noong Nobyembre 13, walang pag-uusap ukol sa pagkontrol ng Russia sa Pokrovsk o sa pagkapalibot sa Defense Forces of Ukraine Group. Ayon kay Siersky sa Telegram, ang pagpapatatag ng sitwasyon ay nakasalalay ng malaki sa epektibong koordinasyon sa pagitan ng mga unit ng pamunuan at mga unit na gumagalaw sa lugar. Mukhang maayos ang koordinasyon na iyon kung pagbabasehan ang mga kamakailang nagawa ng Major Birds at pangunahing direktorat ng intelihensya ng Ukraine. Patuloy na pinanghahawakan ng Ukraine ang kanilang linya at napanatili ang mga ruta ng supply at paglikas sa lungsod. Ang simpleng katotohanan iyon ay sumasalungat sa kwento ng Russia na napalibutan at malapit nang bumagsak ang Pokrovsk. Sinisikap ng mga sundalo ng Ukraine na hadlangan ang kalaban na makagalaw o magtaguyod ng posisyon. Ayon kay Siersky, kahit matibay ang depensa, walang kasiguraduhan na mapapanatili ng Ukraine ang posisyon nila sa Pokrovsk. Bahagi ng dahilan ay dahil sa dami ng mga sundalong ipinadala ni Putin upang sakupin ang mahalagang lungsod na ito. Sabi ng Reuters, hanggang 150,000 sundalo ang tinipon ng Russia para sakupin ang Pokrovsk. Gusto ni Putin na mabawi ang lungsod bago dumating ang nagyayelong taglamig na magpapahirap sa mga susunod na atake. Nauubos na ang oras kung tagumpay ngayong taglamig ang layunin ni Putin, kahit na may ilang pag-usad na naitala ang Russia. Noong Nobyembre 18, iniulat ng Kiev Independent na may mga sundalong Ruso sa hilaga ng Pokrovsk. Malamang susubukan ng Ukraine alisin ang mga mananakop, gaya ng ginawa nila sa mga sundalong Ruso sa Pokrovsk, sa timog at loob ng lungsod. Dahil hindi epektibo ang kanilang mga taktika, gumagamit na ang Russia ng mas maruruming estratehiya sa Pokrovsk. Maaaring sapat ang maduduming taktika para bumagal ang pagpapatumba ng Ukraine sa mga sumisingit na Ruso sa Pokrovsk. Noong Nobyembre 18, iniulat ng United 24 Media na ayon sa Secret Service ng Ukraine, Security Service of Ukraine, ginagamit na ng mga sumisingit na Ruso sa Pokrovsk ang mga sibilyan bilang panangga. Kinukuha ng mga sundalo ang natitirang sibilyan sa lungsod. Sa isang insidente, hinuli ng puwersang Ruso ang isang lalaki, babae, at 13 anyos na bata. Ayon sa Security Service of Ukraine, inutusan ang mga sibilyan na ito na maglakad sa unahan ng mga mananakop na Ruso habang nililinis ng mga sundalo ang mga gusali. Ang paggamit ng sibilyan ay direktang labag sa Artikulo 28 ng Geneva Convention na nagpoprotekta sa sibilyan tuwing digmaan. Ayon sa Security Service of Ukraine, malabong pinapansin ni Putin. Kinabukasan,
Iniulat ng Kiev Independent na nagbihis sibilyan na ang mga sundalo ng Russia sa Bukhrovsk. Hinubad nila ang armor at damit na pagkakakilanlan. Kaya madalas sa baril na lang sila nakikilala kung hindi nila itatapon ang armas. Isa na namang krimen sa digmaan ito. Dahil pinipilit ng Russia ang Ukraine na magkamali at mapatay ang sarili nitong mamamayan para mapigilan ang paglusot ng mga Ruso. Ipinapakita ng paggamit ng Russia ng desperadong taktika na hindi naaabot ni Putin ang inaasahang tagumpay sa Pokrovsk. Walang dominasyon o pag-iikot ang Russia. Sa halip, gumawa ang Ukraine ng kill zone na nagpapabagsak sa mga sundalo ng Russia. Hinahabol ng pangunahing direktorat ng intelihensya ng Ukraine ang mga Ruso sa Pokrovsk at tinatarget pati kagamitan gamit ang first-person view drones. At kahit na ang Pokrovsk ay nasa matinding panganib pa rin, mukhang hindi na malamang na bumagsak ang lungsod bago magtaglamig kahit gumagawa ng krimen. Sa digmaan ang mga sundalo ng Rusya para sa bisyon ng kanilang pinuno. Mukhang hindi natitinag ang Ukraine sa bagong taktika ng Rusya na gamitin ang mga sibilyan ng Pokrovsk laban sa kanila. Sa ibang bahagi ng Donetsk, may bagong estratehiya ang Ukraine. Sinisira nila ang sariling infrastruktura ng enerhiya upang saktan ang Rusya. Pinutol ng Ukraine ang kuryente sa sinakop na Donetsk sa sunod-sunod na pag-atake, nagdulot ng kadiliman sa mga puwersang Ruso. Alamin pa ang iba sa aming video. At huwag kalimutang mag-subscribe sa The Military Show para sa karagdagang balita tungkol sa sitwasyon sa Pokrovsk. At maraming salamat, gaya ng dati, sa panonood.